Welcome back, JA. Hello. Ay, so ngayon, gagawin natin, isa-segment or i-categorize group, or however you wanna call it. Yung mga keywords. Gagawa tayo ng mga group of keywords based muna dun sa customer journey. So, kasi 1,648, di mo naman pwedeng i-bid lahat to. Pipili ka lang, ano yung mga pinaka-relevant keywords na pwede, na nagpo-fall under dun sa top of funnel, bottom of funnel. Identify muna natin yung mga top of funnel keywords by looking into dun sa result. Pag naghahanap ako ng top of funnel keywords, typically ito yung mga high volume na keywords kasi they're more for awareness. Gusto mo na madaming makakita ng ads, gusto mo maka-reach ng mas madaming nung target audience mo na who are guitar enthusiasts. So, sinort ko siya by average monthly searches. Dito sa mga to, gusto kong makita ng mga guitar enthusiasts. So, if you're a guitar enthusiast, most likely, pupunta ka kay Google to look for mga guitar chords, mga ganon. So, I think for this one, yung mga naghahanap ng mga guitar chords, tatargetin natin ng ads, kasi I'm sure may guitar na sila. Naghahanap siya ng chords eh. So ano Oo. yun. Meron na, sure na ako, meron silang guitar. Kinda sure na may guitar sila. And mataas yung volume, monthly. Ito yung ganito kadami naghahanap. Yung CPC, so ilalagay ko siya na 3.96, 29.99. So, most likely, ang gusto kong CPC dito, I'd probably, dun lang, since this is awareness, kukunin ko siya dun sa pinakamababa na 3.96. So, I'd say na gusto ko lang dito is not $5, 5 pesos. 5 pesos lang ang max na gusto kong dito. Ayoko magbayad ng more than 5 pesos for every click dun sa ads ko. And then, so meron na akong chords, guitar, songs. So, yan. Yung mga naghahanap din ng easy guitar songs, yan. Kasi tingin ko yun yung dun sa persona, sila yung mga nakapag-play na dati. Gusto nila mag-practice. So gusto ko din silang targetin. So meron siyang 3,600 volume. Bakit ko kinukuha itong mga ito? Kasi for documentation purposes, pag dumating na ako dun sa optimization, tapos gusto kong malaman, bakit ko ba binibid ito if I wanna refresh my memory? Kasi ganito yung volume ng keywords na to. So, ito yung gusto kong, ito lang yung ideal CPC ko sa kanya. Pag nakita ko na lumalampas ako dito, it means may kailangan akong gawin. So medyo mahal siya para sa top of funnel. So, most likely, magdadalawang isip ako dito. Kasi 14 pesos for a top of funnel, hindi pa ako sure na magko-convert siya. Malamang hindi ko to ibibid. Ganon yung thinking ko pag nag-keyword research ako. Alright. Question. How do you determine na mahal siya? Since top of funnel to, meron lang si client 500 pesos per day to run a campaign, to run na budget. So, hindi ko ubusin yung budget ko. Gusto ko lang, kung nasa tofu ako, i-divide ko yung budget ko into different funnels. So, say for example, that's 500 per day. Magkano yung i-allot ko sa tofu, mofu, tsaka bofu? So, kung dito pa lang sa keyword na to, ang gusto ko lang na CPC is 5 pesos. Bakit ko kukunin? Max na nga na gusto ko dito bayaran is 5 pesos. So, hindi ko na to kukunin kasi 14 pesos siya. Hindi ako willing magbayad ng 14 pesos for a single click. Alright. Yun lang yung rational ko dun sa pag nag-keyword research kami. Pero, kung gusto ko pa din to i-bid, most likely babantayan ko siya kasi mahal siya eh. Kasi 14 pesos for every click, di ba? Mm-hmm. So, so meron na akong tingin, most likely yung guitar tutorial, kukunin ko siya. Kasi, maganda yung search volume niya, 2,900 per month. Tapos, 2 pesos lang. So, pwede pa rin ako maglagay ng 5 pesos. 2.90, 2.26, 5 pesos. Align siya dun sa gusto kong CPC. Ganun akong mag-keyword research.